Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan itong mga obserbasyon ng dabarkads natin kanina sa Itbulaga, lalo na sa sugod bahay mga kapatid. Inoobserbahan po nila si Jose Manalo kung meron bang rest back dito po sa mga binunyag ni Anjo Eliana laban kay Jose Manalo. Pero ang nakakatuwa dito, nanatili po na very professional sa hosting at sa trabaho po si Jose Manalo. Hindi na nga naman dapat patulan pa itong mga walang kwentang pasabog ni Anjo Eliana sa publiko. At alam nyo mga kadabarkads, matapos po sa Jowa Pau, sa Aldab, hindi rin po nakaligtas si Raisa May Dizon. Ayon kay Anjo Eliana, in-overexposure daw itong si Raisa May Dizon na 11 pa lang daw ng umaga, nasa telebisyon na at kung ano-ano daw ang pinapagawa ng Itbulaga. Hindi naman daw bagay kay Raisa May Dizon. So narito po yung tinig ni Mr. Anjo Eliana na katunayan ay sinabi niya po yan kay Raisa May Dizon. Katulad ng kay Raisa May, sila rin ang nagpabagsak kay Raisa May. I-overexpose mo yung bata. Dapat yun, walang Raisa May show para yung tao nasasabik. Ayun na si Raisa May, Alas 11 pa lang, nasa TV na, kung ano-anong pinapagawa, hindi naman bagay kay Raisa May. Yan ang sinasabi ko, yung mga sindikato dyan na pabida sila, gusto yung credit sa kanila. So maging si Raisa May Dizon po hindi nakaligtas sa kabaliwan po nitong si Mr. Anjo Eliana mga kadabarkads. Biruin nyo yun. Bata yun, tapos sinasabihan niya na hindi daw bagay kay Raisa May Dizon yung Raisa May Show. Sobrang nakakaawa na po si Mr. Anjo Eliana mga kadabarkads dahil dumating siya sa puntong ganito na sinisiraan niya kung sino-sino na lang yung sinisiraan po niya para makakuha ng attention and syempre makakuha or makalikom ng mga stars na sinesend po dito sa TikTok, yung mga gift po na convert into cash. At alam nyo ba, maging kay Baby Baste, meron din po siyang isiniwalat na kaya daw nawala si Baby Baste dahil pinoprotektahan daw si Raisa May Dizon. Narito yung tinig ni Anjo Eliana mga kadabarkads tungkol naman kay Baby Baste. Bigyan pa kitang example. Napakagandang talent, napaka-cute na bata. Okay. Si Baste. Ay, oo. Yung kamukha mo. Ha? Yung kamukha mo. Hindi ko alam. Basta cute siya. Ang taba-taba, ganyan-ganyan, kahit anong Di ba anak mo yun? Natutuwa yung tao. Tapos, nasasapawan na nga niya si Raisa May. Oo. Ano nangyari? Nawala din. Nawala. Hindi ko alam bakit nawala. Pero ang tingin ko, mukhang prinotektahan si Raisa May. So kaya daw po nawala si Baby Baste dito sa Itbulaga dahil prinotektahan yung career nitong si Raisa May Dizon. So paglilinaw lamang po kaya nawala si Baby Baste dahil gusto niya munang mag-take ng break from showbiz at mag-travel kasama po ang kanyang pamilya sa United States. Ayon nga dito, his departure was not due to the 2023 management dispute involving the main host, Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon or TVJ, and production company ng Tape Inc. In fact, he later made a guest appearance at TVJ's new show, EAT, now called Itbulaga on TV5. Yan po mga kadabarkads, so napakalinaw kung bakit nawala si Baste dito po sa Itbulaga. Hindi po dahil prinotektahan ang career ni Raisa May Dizon. Yun po ay choice ni Baby Baste. Nakakaloka si Anjo Eliana kasi pinagtatawanan na lang po siya ngayon ng buong mundo dahil sa mga pinagsasasabi niya, sa mga pinagsisisiwalat niya
Tapos tatakbo daw sa pagkasenador. Diyos ko po, maawa po kayo sa bansang Pilipinas, no? Ayaw na po natin ng mga trapo na mga politiko. Kaya kayo mga kadabarkads, sa 2028, kilalanin nyo pong mabuti at pag-isipan nyo mabuti yung iboboto nyo po. Dahil kung ganito lang iboboto nyo, katulad po ni Mr. Andrew Iliana, nako po nanganganib ang ating bansang Pilipinas. At eto nga po, kakapasok lamang po na balita sa programa po ni Nanay Christy Permin na pag-uusapan nga po nila doon si Mr. Andrew Iliana. Pinagtatawanan lang po nila ang mga pinaggagawa nito. At eto pa ang masaklap, may nag-text po kay Nanay Christy Permin, si Direk Joey Marquez ata yun, I don't think so, basta director siya, tas Joey yung pangalan niya. May alam daw po siya, rated 18, kay Mr. Anjo Iliana na siyang alam din daw ni Nanay Christy Permin. Nagbigay pa nga po siya ng parang blind item, macho yung lalaki, tapos magaling na aktor, pwede rin daw siya sa comedy, maganda ang puso, and syempre macho at maganda raw ang katawan. So may iskandal pala itong si Mr. Andrew Iliana na tinatago, may kababuyan din pala siyang tinatago. Pero mabuti na lang si Nanay Christy Permin, nakapinid pa daw ang kanyang mga dila at ang kanyang mga labi dahil wag siyang pupunuin mga kadabarkads at sasambulat po ang madilim na sekreto ni Mr. Andrew Iliana. Akala niya siya lang yung merong alas ha. Si Nanay Christy Permin din po pala mga kadabarkads. May alas laban sa kanya at nakakahiya ito sobra. Akala mo kasi itong si Anjo napakalinis na walang tinatago po sa kanyang buhay or sa kanyang katawan. Yun pala, siya yung may pinakamasalimuot at madilim na istorya. Eto nga po, katunayan niyan, si Nanay Christy Permin alam na alam niya. So mabuti nga hindi siya binubuking ni Nanay Christy Permin. Sa kabila ng mga patutsyada niya at paninira niya po sa mga dabarkad, si Nanay Christy nananahimik pa din kahit na may alam po siyang sikreto laban dito kay Mr. Anjo Iliana. So ngayon, meron na akong medyo nagkakakulo na ako kung ano yung sikreto na yon na pag pinasabog ni Nanay Christy Permin, sobrang parang binuhusan ng malamig na tubig dito si Mr. Anjo Iliana kasi rated 18 pala mga kadabarkads ang sikreto or scandalous or scandal nitong si Mr. Anjo. So grabe, can't wait na mailabas ito ni Nanay Christy Permin dahil siguradong pagpipiesta nito sa mundo ng social media. Kaya humanda ka na Anjo Iliana dahil si Nanay Christy Permin pag siya'y napuno, siguradong hindi mo magugustuhan ang isisiwalat niya sa publiko. So anong say niyo dito mga kadabarkads? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like, share, and syempre mag-subscribe. Maraming salamat sa pagtatanggol sa TVJ at syempre sa mga dabarkads.